ankle weights o kaya dumbbells. Paano mo lalagyan ng resistance? Bukod sa manual resistance, hindi ko siya hawakan pero binibigyan ko na ng resistance. Yun lang ko lang. Positioning. Lalagyan natin sila ng Oh. Velcro. Paano ng araw pag wala? Ano lalagay velcro sa awangan? Natali mo ng bandage and double. Alay natin kasi ang gagawin. LBL test ka. Anong mas lang pang everyday? Okay, very good. Pwede na mag-intern. Kami nagtuturo pala kayo pag tinanong kayo ng mga program. Pero usually ang ginagamit ng pang-topper dito, yung mga small topper. Face down. Kaya natin sila nilalagyan ng velcro para magkaroon ng tension. Hindi na natin kailangan ng ankle weights, ay mga dumbbells. O kaya manual resistance. Diba? Ang FUT, anong pinagkaiba niya sa FES? Pero same lang sila ng parameters. Sa FES, walang ginagawang movement sa patient. Diba kusang lang siyang gagalaw dahil sa machine. Pero ang FUT, mag-i-instruct ka kay patient ng movement or exercises. Pag sa initial, kahit walang mga ganito gagamitin, basta may velcro. Usually naman kahit anong size. Ito na kasi meron available. Tsaka laging tatandaan, bago buksan ng machine, dapat naka-ready na lahat. Hindi yung during open yung machine, tsaka mo lang nilalagay kung bakit natin nilalagyan ng ng bandage yung mga stroke patient kapag magpapaganto tayo ng exercise? Very good kasi pwede Open ka na mama, lagi nyo tatanong sa patient pag step. Pwede pa ano mag-drive? Kailan lang gagalaw si patient? Kailan lang siya gagalaw? Kapag nafe-feel niya na yung itaas mo mas yung Korean. Taas ko nga. Same lang din yan pag lower extremity. Mostly lower extremity yung basic case. Lagi yung lalagyan ng velcro Sasabihin niyo, pag tinanong ni Ma'am Kunyari, ni Ma'am Tony, ba't nilalagyan ng velcro? Para malagyan ko ng tension. Pag sa kaapan mo siya, nakapatong na siya. Ano, kunyari, ito yung paa. Mamamaw ko yung paa mo. Nandito yung dalawang hip roads sa quads. Tapos nandito sa dalawang dito. Nakikita niyo ba? Para pag nagbabike, ano bang muscle ang gumagana pag nagbabike? Quads, saka yung... Ay, anong muscle na dito? Dito din mo yung TP niya. Kasi di ba tibialis posterior yung pang-plantar. Ang TA, pang-dorsal. Ang instruction niya sa patient pala kapag nag-FES kayo, kapag may kuryente gagalaw. Tapos kapag walang kuryente, papahinga lang ang patient. Yun yung pinaka-first instruction sa pinagawan. Yun yung kakalimutan maglagay ng velcro kapag nag-FU. Kasi yung velcro yung pinaka-importante na mag-follow. Nice slow. Gagamitin mo Baliktad. Pwede. Dati, pero minsan meron na sila dedicated na velcro. Mas maganda. Yung ano talaga, bike ergo talaga. Questions? Patayin ko mama. Questions. Anong mga precaution kapag FUT? Ano laging kailangan tignan? Yan, may mga follow-up question yun, di ba? Kung nagpa-props. Kailan mo siya hindi gagawin? Tama! Pag ano? Pag grade 1, grade 2 pa lang ang muscle, kasi nga sasabihin nyo, kailangan nyo muna mag-muscle rebuilding. Paano pag grade 5? O, paano pag grade 5 na daw? Ayun yun, okay na yun. Strengthening na siya. Hindi na kailangan dito. Kasi mas maganda na yung mas dynamic na
dumbbells na siya. Hindi niya na kailangan yung ganyan. And kinukuryente niya lang naman kasi weak yung muscle. Kapag grade 5 na yung muscle belly, Kaya mo ng grade 6 na muscle. Grade 5 malakas na yun. Grade 5, grade 4? Sabi mo, makais ka na sa therapy, grade 5 ka na. pero hindi na. Grade 4. Okay, Grade follow, three lang. ano ba, questions? Parang mga idea nyo na ano pwede nyo mabasa pa. Sa kanila yun. Yes, sir. FUP? T. Tension? Yes, sir. Mas maganda yung pag lower extremity.